May revival topic nga pala tayo tungkol sa pamamalo sa mga bata. May isang website na sabi, dapat nga ba ito o hindi? Ito yung mga tags. Anti-Corporal Punishment Act of 2010. Corporal Punishment, DSWD. Yan. Connected pala to sa DSWD at 2010 pala ito ipinalaganap. Yan. To, may isang school daw. Nagkamali na ng sagot sa math, pinalo. 2 plus 2 is equals 5 ang sinulat, imbes na 4. Yan. Ito ay artikulo ni Bella Cariaso. Bagamat suportado ng Department of Social Welfare and Development ang panukalang batas na naglalayong isang krimen ang pagpaparusa sa mga bata, hindi naman lahat ng magulang ay pabor dito. Sa ginawang pag-uusisa ng bandera sa ilang mga magulang, may kanya-kanyang dahilan ang mga ito kung bakit sila payag o tutlo sa isinusulong na House Bill 4455 o ang Positive and Non-Violent Discipline of Children. Bakit may mga ilang magulang na hindi sang-ayon sa bill na ito? Hindi lahat ng magulang sumang-ayon dito. Kasi nga, ayan, nakikita na nga nila ang resulta, di ba? Nga. Dumami ang batang salbahe. Yun yung resulta nun. Yan. Kaya may ilang magulang na hindi sila pabor. Act at ng Senate Bill 873 o ang Anti-Corporal Punishment Act of 2010. Spare the rod, spoil the child. Yan, dahil daw sa mga spoiled brat na mga bata, ay isang kasabihan ng hango mismo sa Biblia na siyang pinahahawakan ng 36 na anyos na si Tina Pascual, may 4 na anak, dami. Ay niya, hindi siya naniniwala na hindi dapat paluin ang mga anak sa sandaling nagawa o nakagawa ito ng kasalanan. Ngunit hindi rin anya sa lahat ng pagkakataon ay dapat mong paluin ang inyong mga anak. Sa tingin ko, depende iyon sa kasalanan ng mga bata. Kung makukuha naman iyon sa pangangaral ay hindi mas mabuti, pero kung grabe dapat na siyang paluin. Pero ang palong nasa lugar at hindi kung saan saang bahagi ng kanyang katawan, paliwanag ni Pascual. Ganito rin ang katwiran ni Marivic Escote ng Santa Mesa. Anya, lalong titigas ang ulo ng bata kapag hindi siya papaluin. Mas lalala ang ugali. Kung siya ay hindi papaluin, isipin nila, pwede nilang gawin ang gusto nila. Sabihin nila, ay nako, hindi naman ako papagalitan ng nanay ko, kaya gagawa na lang ako ng masama. Anong klaseng pagdidisiplina ang gagawin sa bata kung gagawing krimen ang pamamalo? Sabi ni Escote. Tama. Sa isang journalist na tulad ni Lilia Tolentino, 68 years old ng Quezon City, may karapatan ang isang magulang na mamalo, pero dapat anyang gawin ito sa paraang hindi naaabuso ang bata. Naniniwala naman si Tere Arevalo, 49 years old ng Bacoor, Cavite, ang panukala ang pinakawalang kwentang batas na magagawa kung sakasakaling dahil palakihin lamang nito ang mga bata na suwail sa mga magulang. Tama, yan ang sinasabi natin. Yan ang topic natin. Na, eto na, nangyayari na. Tama yung mga nag-comment na yan. Saludo ko sa inyo. Saludo sa inyo sa Ate Susan. Ayon naman kay Rolando de la Cruz, 50 years old in Tondo, Maynila, at may 4 na anak, karapatan ng mga magulang na magdisiplina sa mga anak. Kahit pinapalo o pinagsasabihan, basta padama lamang ang pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Kung pinapalo pala kayo ng mga magulang niyo, ibig sabihin mahal kayo dahil ayaw nila kayong gumawa ng masama. Yan. Naniniwala naman si Evangeline Villena, 48 ng Makati, at may 2 anak na iba ang kalagayan ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa. Oo, kasi kinukumpara nila sa ibang bansa. Iba ang kultura sa ibang bansa, kaya't maaari ang batas na umiira sa kanilang tungkol sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak ay maaaring hindi epektibo sa ating at the other way around. Sa isang banyagang ama na si Danny Halley mula sa New Zealand, kung saan ipinairal ng anti-corporal punishment, nais niyang maibalik ang pamamalo sa mga anak.
Dahil Ako din. nakikita niyang hindi ito epektibo ang kasalukuyang Yan ang batas. dapat natin. Mm-mm. Kaya kami nandito ngayon upang yun din ang aming suggestion, ibalik ang batas na yun. Para ang mga magulang irespeto ng mga bata, irespeto ng mga hindi lang ng mga anak natin, ng mga nakababata sa labas ng tahanan at sa labas ng ibang lugar. It had taught them to fight back. Some children do not respect their parents anymore because this law has given them a pass to fight back. Ayan, dahil daw yung pinalaganap ang Bahal Mamalo, kumante naman daw mga bata. Hindi rin pabor si Imelda S. Camillas, 46 ng Sampaloc, Maynila, at may isang anak sa panukala sa pagsasabing ang pamamalo ay isang uri ng pagdidisiplina, pero dapat ay nasa lugar. Kung may nagawa siyang hindi tama, dapat talaga siyang pagalitan o kaya ay paluin. Doon maipakita mo sa kanya na mahal mo siya at ayaw mo siyang malihis sa masamang landas, sabi ni Escamillas. Paniniwala naman ni Maria Angelica 20 sa kanyang Twitter account na nais niyang maaprubahan ang panukalang ito. Wish ko maaprubahan ito kasama ang pamamalo sa apo. Excuse me po. Ayon kay Angelica, maging si Susan Bautista, uy, may kapangalan si Mama Su, sa kanyang Twitter account ay napapahayag na hindi siya tutol sa panukala. Dapat lang, parang ginagawang tradisyon na kasi sa mga magulang ang mamalo, ayon kay Bautista. Sa isang special education teacher naman na si Remy Priscilla, may pagdidisiplina sa bata na hindi kailangang ang pamamalo. Ano naman ang masasabi mo sa mga pinost sila? Mama Su. Sige, mukhang pagod siya. Mamaya, may kukontakin kami isang mother na isang magulang kung tutol ba siya o hindi. Sige, be right back.